Sa ikalawang laban ng EWC at KWC 2026, nagtagpo ang dalawang powerhouse mula magkaibang kontinente. Mula India, ang Seoul Esports dala ang kanilang matinding passion at bagong enerhiya sa world stage. At mula Brazil, ang Influence Rage, isang koponan na may matibay na karanasan at agresibong playstyle na handang sumira ng kahit sinong kalaban. Mga differences ng dalawang teams natin in terms of their journey. For Seoul Esports dito, nagkaroon sila ng City Tour, nagkaroon sila ng qualifiers for India for KWC, and nung naglaban sila against Resurrection, it was a 4-2 win. 4-2. Oo, 4-2. 4-2. 4-2. Baka kasi 4-2 win yung naisip niya. Tapos 4-1 semifinals win over Godlike Esports. Kaya sila nag-advance sa KWC. And para naman sa Influence Rage, sila ang champion ng Chok BR. So yes, they both had their own games, their own tournaments before coming here prior KWC. Pero ang pinakamaano pa rin din natin doon is definitely for India, it's gonna be a tall order for them or for Seoul Esports kasi technically, pwede din na nating sabihin na powerhouse na pagdating sa Brazil region, yung Influence Rage or even some of the players here. So, interesting to. It's more like for me, for pag sinabi natin nga play-ins or day number 1, it's more of a discovery of the teams, whether they're playing really good in their own meta in terms of the macro aspect of things or yung understanding nila of the game. So, tayo din na mga nanunood at kami rin ni Shinbo ay inaalam din natin kung ano yung currently na status na mga teams natin. Feel na isang tank nila hindi na pwede lumapit o babante dito mga membro ng Influence raging through the members right now of Soul right there. At isama mo si Gong, isama mo si Kelsey, Doofy as well. Double kill mga kaibigan. Libreng Tyrant para sa side ng Influence. Libreng Tyrant tapos yung tapos knock-up combo ng Byron. Tsaka ayun, Arrow Storm ng Flowborn MM. Ang konti kumpara sa Arsenal ng damage na meron ngayon ng mga membro men ng Influence Rage. That unbridled outburst, ang linis ng follow-up ng Guanyu right there onto talaga yung mid, tapos they're not pressured to finish the top lane tower there. They go for the mid. Walang pinaforce na issue dito, but they can dive. Yeah, and then angles is always perfect there. Kung hindi Jing, Zhangfei ang pa-follow up pa ng angle dito ng ating Guanyu, and of course, tapos doon si Kong, si KLTC at yung base ngayon ng Seoul. Mga kaibigan, ang Influence Rage. Kasama. Ayan, magkakasama na nga sila sa top lane. Oh! Ang aga binitawan nung Hegemon Slash. Members of Influence Rage. No disruption dito ni Merwin. Merwin flash up. Yan. Yan ang maganda mag-Hegemon Slash. Pero wala siya. Naka-off cooldown. At there's gonna be an advance here. Hindi na binigyan nakita mo yun, hindi binigyan ng chance sa makapag-ult si Doofy Pag nakuha nila yung EXP acceleration mula kay Zia, teamfight di na. Dito, papapigil ang dalawang team natin, lalo na sa may Riverside. It's gonna be a godlike here coming in from kay Danny. Lapit siya sa may pinakalikod. Naabutan niya si KLTC na mapapwersang mag-flash. Flash hindi na ginawa ng ating Okita Chibana. At inabutan man siya ng skill doon. Hoy! Nang Noah ngayon. There's gonna be an angle coming in mula kay Tempest. May flash si Tempest. Hindi na habulin. It's gonna be a 2-4-9 exchange pabor ng Influence Rage. Solid Esports, kailangan dumbebensa ngayon. Merwem! Oh, critical si Merwem. Nagagamon slash na pwersa, lalo na taabat yung mga membro dito ng Influence Rage. Ganon din si Doofy dito ng lalambot na ang harap ng mga taga Seoul Esports. Ladies and gentlemen, kasama kanilang Mama Dragon. That is the final push and also sweeping the series 2-0. Once again, Brazil's Influence Rage. Grabe dito ang pinakita ng Influence Rage. I mean, sinabi naman natin in terms of exposure, both international and with the local tournaments, talaga expected din talaga natin na pagdating sa knowledge or skills and even execution ay aangat ang Influence Rage. Malinis ang kanila naging performance on this series. GG's pa rin naman para dito sa Seoul Esports. At least we got to see that there is a variety in terms of the heroes na pwede na ilabas sa ating tournament. It's really more on the timings now, kung paano nila i-execute ng tama, and abang natin kung paano magiging improvement nila on the remaining days or for the succeeding days rather na ating KWC 2026. You have to